Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa kanila ang templo, magiging Diyos nila ako, sila'y magiging bayan ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, tupa at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kaniyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong tanda ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawing ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito, itatayo mo lamang sa loob ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kaniyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kaniyang mga alagad ang sinabi niya, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiumpo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw pong ito ay ating ipinagdiriwang ang ika-67 taong anibersaryo ng dedikasyon ng Katedral ng Maynila pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig na kung saan tayo po ay lubusang nagpapasalamat, nagbibigay papuri at parangal
sa ating Diyos sa kaniyang kabutihan at kagandahang loob, lalong-lalo na sa sambayan ng Pilipino. Alam po ninyo, kapag ang isang simbahan ay inilian o itinalaga, tinatawag po itong dedication of the church sa wikang Ingles. At pagmasdan ninyo, tulad ng buhay ng isang mananampalataya, nagaganap ang mahalagang pangyayari kapag ang isang simbahan ay itinatalaga. Sa loob ng liturhiya, na doon ang pagbibinyag, ang kumpil at ang banal na Eukaristiya. Sa simula ng dedikasyon, binabasbasa ng obispo ng tubig at winiwisikan ang buong simbahan ng banal na tubig. Dito, tila baga ang simbahan ay binibinyagan. Sa pagpapatuloy naman ng seremonya, ang obispo kumukuha ng banal na krisma, ang banal na langis, ginagamit upang pahiran ng langis ang mga sanggol, ang mga mananampalataya sa kumpirmasyon, mga pari at obispo sa kanilang ordinasyon at para sa pagtatalaga ng simbahan. Kaya kung naka-witness na kayo ng dedication of the church, ang obispo naglalagay ng langis sa altar. Nakikita po ninyo yan. At tulad ng pagtanggap ng unang komunyon, gayon din ang gusali at altar ng simbahan habang nag-aalay ang obispo ng unang misa sa itinalagang simbahan. First Communion, ang altar minamarkahan ng 5 krus upang alalahanin ang 5 sugat ni Kristo. Sa altar na muling iniaalay ang sakripisyo ni Kristo. Kaya naman ang isang simbahang inilaan o itinalaga tulad ng lahat ng mga Katoliko ay pinasimulan na maging presensya ni Kristo sa mundo. Ang simbahan po ay banal sapagkat dito nananahan ang presensya ng Diyos. Ang simbahan banal sapagkat pag-aari ng Diyos at dahil sa pagdiriwang ng sakripisyo ng misa, kaya ito ay masigit na nagiging banal kasama ng ating panalangin at pagpupuri sa Diyos. Sa napakahabang panahon, ang Katedral ng Maynila ay ang ina ng simbahan ng bansang Pilipinas. Naging tahanan hindi lamang ng iilang mananampalataya, ngunit milyong-milyong mananampalataya sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa nagdaang 67 taon, nasaksihan natin kung paano ang Katedral ng Maynila ay naging bahagi ng buhay ng bawat Pilipino. Sa simbahang iyon, tayo ay umiyak sa gitna ng ating matinding problema. Sa simbahang iyon, natunghayan natin ang maraming kasagutan sa ating panalangin. Ang simbahang iyon, naging kanlungan kapag nanghihina ang ating pananampalataya. Ang katedral na iyon, naging takbuhan sa tuwing tayo'y nagkakasala at nanghihingi
ng kapatawaran. Kaya mga kapatid kay Kristo, naway sa pagpapatuloy ng ating banal na Eukaristiya, mas mapatibay, mas mapalalim pa ang ating pananampalataya sa Diyos bilang Kanyang simbahan at sambayan ng pinili, nag-aalay ng sarili para sa Panginoon. At huwag nating tatandaan, ang simbahan ay hindi istruktura. Ang simbahan ay ang sambayanang may pananampalataya, pananalig, at pagtitiwala sa Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.